Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pang-iinjan. At kanina nga mga yes friend ay napakinggan natin ang sulat ni Jessica para sa dati niyang kalandian na hindi niya pinangalanan. Sayang naman! Sana nag-name drop ka para maiwasan namin siya, diba? Alam niyo mga yes friend, kung narinig niyo kanina yung sulat na ginawa ni Jessica, ang lungkot-lungkot ng experience niya, no? Si Jessica na sumubok, nagmahal at umasa, kaso sa paningin ng kalandian niya ay hindi siya maganda. Oh! Diba? Isipin mo, ilang buwan kang nag-invest sa isang tao, pinagpuyatan mo, pinaglaanan mo ng oras, ng pagmamahal, sabay nung magkikita na kayo, ininjan ka niya kasi nga raw hindi ka maganda. Hala. Gusto mo yung paulit-ulit ako dun sa part na hindi ka maganda? Oh, sorry na Jessica. Hindi ko naman pinamumukha sa'yo pero pinapaalala ko. Charot lang. Wala kasi tayong no? Wala tayong picture tong si Jessica para malaman natin kung maganda nga ba talaga siya or dinaan niya lang sa filter yung eksena diba? Pero ang mas nakakalungkot doon, mga yes friend, yung sinabihan siya sa text na sa susunod, huwag kang masyadong maglagay ng filter sa mukha. Lalo na sa mga pictures mo na ina-upload sa dating app. Ay, grabe naman yun. Ay, sorry, bakit ako tumawa? Malungkot nga pala dapat. Pero Miro, para kay Jessica, no, hindi din talaga biro yung pinagdaanan niya or yung nararamdaman niya, 'di ba? Kasi wala naman siyang ibang intensyon. 'Di ba si Jessica na bored sa trabaho, gumawa ng dating app, nakipag-usap kung kani-kanino, tapos nahulog yung puso niya sa isang tao, pinanindigan niya, wala na siyang kinausap na iba, naglaan siya ng oras, panahon, ng pagmamahal para sa taong yun, tapos nung magkikita na sila sa Baclaran Church pa man din, sa harap ng grotto ni Saint Therese, di ba, kung saan karaniwang naguhulog ng wish, akalain mong doon pa pala siya masasaktan, di ba? Akalain mong doon pa pala siya sasampalin ng katotohanan na yung taong minahal niya ay mauuwi lang pala sa pang-iinjan. Di ba? Ang lungkot noon. Yung tipong gusto mo lang naman magmahal at gusto mo lang naman mahalin. Tapos nung nandun na yung pag-asa, nung nandun na yung tsansa, biglang mababaliwala lang pala siya. Kaya para po sa mga yes friend natin, no? Wait lang, sisingot lang po ako. Baradong-barado na ilong ni Biboy Bibo, wait lang po. Ayan, okay na, nilunok ko na lang. Ang babuhay. Kaya para po sa mga yes friend natin, paalala po ito na huwag masyadong mag-filter, gano'n. Or, diba, be natural, diba? Huwag yung tipong pabura na yung ilong mo sa sobrang kapal ng filter mo, huwag gano'n. Diba? Charot lang. Hindi, preference mo naman yan, diba? Pero paalala to na magpakatotoo ka lang sa sarili mo. At doon mo makikilala yung mga taong totoong magmamahal sa'yo. Yan, diba? Pag nagpakatotoo ka sa sarili mo, doon mo makikilala yung mga taong mamahalin ka ng totoo. Sabi ko nga, di ba? Sa unang date nyong magjowa, magbura ka ng kilay, tapos dyan magkakaalaman kung gusto ka pa rin ba niyan. At kung hindi, hindi, di ba? Hindi mo kawalan. For sure, there is somebody out there na mas maa-appreciate ka, mas gugustuhin ka sa kung sino ka talaga, mas mamahalin ka sa natural mong itsura. Isang tao na pipiliin ka kahit losyang ka na, di ba? Kahit marami ka ng ayoko na lang mag-talk. Baka ma-offend ka na lang. Diba? Kahit hindi ka na ganun kagwapo o kaganda, yung tipong mamahalin at mamahalin ka pa rin niya. Kasi yun naman talaga yung definition ng salitang pag-ibig, diba? Sabi nga natin, love is blind. Oo, unang nagmamahal ang mga mata pero mas seryosong nagmamahal ang puso.
Kaya ikaw kung jowa ka dahil lang sa gwapo or dahil lang sa maganda, para lang may ma-flex ka sa mga kaibigan mo, di, jowain mo na rin ako. Ang landi mo, Bibo. I mean, di ba? Hindi ko naman sinasabing masama ang magkaroon ng standards physically, di ba? Of course not. Ang hipokrito ko naman kung sasabihin kong gano'n, di ba? Of course, meron kang mga preferences na gusto mo pagdating sa taong mamahalin mo. Pero sa kaso ng letter sender natin, na ilang buwan na silang nagkakamabutihan, nagmamahalan, tapos bigla na lang, iniiwan siya sa ere dahil lang sa hindi siya kagandahan. Yun yung unfair eh. Kumbaga kahit papano, masasabi natin na may emotional investment na sila sa isa't isa eh. Napamahal ka na rin doon sa tao for sure. Kahit hindi mo pa nakikita yung itsura niya, yung puso mo tumitibok na para sa kanya. Napamahal ka na rin. So why not give her a try? Kasi hindi naman lahat ng pangit ay pangit rin yung ugali. Well, marami akong kakilalang ganon, pero hindi ko nalang papangalanan, no? Pero minsan, kung sino pa yung hindi kagandahan, sila pa yung may busilak na kalooban. Kumbaga, bibihira na lang yung sobrang ganda or sobrang gwapo, tapos mabuti pa ang puso. Swerte ko na lang, napasama pa ako sa konti na. Humirit na naman siya. O, diba? Si Biboy Bibo, di tularan. Gwapo, mabuti ang puso, pero makapal ang mukha. At uhugin, diba? Sinisipon sa mga oras na ito. Kaya mga yes, friend, medyo natamaan at medyo natauhan rin ako doon sa part na sinabi ng letter sender natin na pinatunayan mo sa akin na totoo pa rin pala ang kasabihan na ang pag-ibig ay pisikal ang unang tinitignan. Pwede, sarapan mo, di ba? Magpakasarap ka, di ba? Magpaganda ka, magpapogi ka, magpakinis ka hanggang sa habulin ka nila. Ganon. Oo, pero sad to say, pero baka nga, siguro nga, ganon talaga ang basehan. Pero again, naniniwala akong balang araw para sa'yo, Jessica. At para sa inyo mga yes pre na hopeless pagdating sa pag-ibig kasi feeling nyo ang baba ng self-esteem ninyo kasi hindi kayo maitsura, hindi kayo kagwapuhan, hindi kayo kagandahan. Kapit lang. May mga tao pa rin nagmamahal ng seryoso. At naniniwala kong barang araw ay may magmamahal rin sa'yo ng totoo. Yung kamukha mo. Charot lang. O bakit, di ba? Magkamukha man kayo, at least parehas naman kayo ng tinitibok at sinisigaw ng puso. Mahal nyo ang isa't isa, di ba? O problema ba yun? Issue ba yun? Ikaw talaga. Kaya wala kang jowa na mimili ka pa eh. Piliin mo yung kamukha mo. Ay, naka, well, anyways mga yes friend, 3 oras na bibit sa ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang bibi nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy, Biboy Bibo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Ay, hindi pala, bukas pala ay Sabado. Hoy, wala ako ng 9 PM to 12 midnight bukas ha, kasi Sabado. O, dahil dyan, makakasama niyo po si B-Boy Bibo mula naman 2 PM to 6 PM para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM atid po sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid. Good day, baby. Mwah, mwah. Wala, kumakanta na si Adele. Masyado siyang excited. Wait lang.